ano yung mga batas na nagbibigay ng proteksyon doon sa mga PWDs natin? Kasama rin ba yan sa mga binabalangkas ng inyong tanggapan, itong NCDA? Yes, Attorney po. Walter, please go ahead. Okay, so sa first question nyo po, DPWH is included in our council kasi sila po yung champion natin or nag-chair sa ating accessibility law. Okay. We have a law po, tinatawag nating DP 344. At batas pang bansa pa siya kasi it is during the time of President Ferdinand Marcos Sr. Oh? Yung law na yan po. And then it has been amended quite some time. Parang kinukuha natin yung mga universal design. Ang included po sa law na yan is yung, sabihin natin, yung specifications dun sa mga ramps, mga sa comfort rooms for persons with disabilities. Wait for a while. Yes, po. Meaning to say, under this Batas Pambansa 344, na batas pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, sinasabi niyo po na may specific na sa isang Specifications. establishment, Yes po. both private and Government. may Yes. specific CR for... Persons with disabilities. Po. Okay. Ano siya, it's mandated by BP 344 that this yung mga specific na mga accessibility na kailangan ng ating mga persons with disabilities sa different institutions. Like what? Sige nga po. Yun nga po, yung ramps, Okay. diba? May specific na yung level ng ramps. Na dapat makadaan sila Yes, anytime na dadaan sila. As much as possible na walang tumutulong sa kanila. Okay. Parang ganon. And then we also have yung mga non-skid flooring na para yung pagpasok sa entrance pa lang or exit sa isang facility. And then we also have yung sa CRs, yung sa mga comfort rooms. And then parking po. Very may law din tayo yung sa BB 344. So, ibig sabihin, kapag pupunta ka sa isang lugar, dapat may specified na parking yung for persons with PWD. disabilities. Okay. Let me ask you again, follow-up question. Yes, ma'am. Ito ba ay na survey niyo na yung mga establishments compliant ba dito sa Batas Pambansa 344, Attorney Walter? Ang nangyayari po kasi, dami po talagang mga buildings na hindi both public and private. But DPWH has been umiikot naman po talaga sila pero hindi lang po talaga lahat. What's the penalty for this? May mga penalties po kasi pagdating mo sa parang mayroong mga fines. Okay. Let's say for example, pumunta kayo sa isang establishment and you failed to see that. I-remind nyo ba yung isang establishment? O ano sinasabi Yes nyo? po. Sinasabihan namin sila na this is ito yung mga specifications. But with regard to the law po, meron tayong ginawang bagong IIR nito, implementing rules, para mas stringent yung mga penalties. Kasi before po talaga medyo mababa na. Kasi isipin nyo, 40 years na yung batas. That's Diba? correct. So, kakalabas lang last year yung IIR and then may mga bago pong mga prescriptions. But as a regional programs coordinator po, kailangan po pa talaga natin na mas magpagtibayin pa yung batas na yan. Okay. What other batas? Ano pa bang mga batas na pwedeng magbigay ng proteksyon? So, now I know na nandiyan ganun kahalaga ang DPWH. Bakit sila kasali ninyo po kasama sa mga ahensya na kasali nyo? What other specific laws na nagbibigay ng proteksyon para sa ating mga persons with disabilities? Meron po tayong tinatawag na Republic Act 11228. What is this? Ano po yan? Yan po yung parang PhilHealth packages for persons with disabilities. Ano po siya? Nagbibigay po siya ng premium, yung premium na binabayaran ng mga persons with disability. Pag wala po silang trabaho, 100% po na libre na yon. Okay. Pag may trabaho sila, yung employer po, half sa employer and half po sa government. Okay. Doon sa walang trabaho, sino nag-shoulder nun? Ang Philippine government na po, Okay. with their premiums based on Republic Act 11228. Okay, sir. Balikan ko po kayo. Tungkol sa, at present, ano ba yung mga ongoing programs or projects ng NCDA? Kakatapos lang namin ng tayo po nag-host ng 16 countries from dun sa Global IT Challenge natin. And IT? Global IT Challenge po. Okay. And then I think ang dami nating medals na nakuha na gold dito sa Pilipinas. Siyempre tayo yung host din. And then we have yung yearly namin ng mga celebrations for persons with disability, and this upcoming December 3 will be our International Day for Persons with Disabilities.
So magkakaroon po tayo ng parang extraordinary awards for persons with disabilities na yung nakakamangha po talaga, mga extraordinary persons with disabilities natin this coming December 3. Okay. Ano po mga batas na gusto nyo, mga policy na gusto nyo mabalangkas na ito, kailangan pa natin ito? Siguro sa susunod na taon, kung sakasakali nagmamadali kayo at may goal kayo, may target kayo, ano po yun? Yung pinaka-importante na inaakala nyo na dapat mamadali ito? For me po kasi, ang dami nating batas na maganda. It's more on the implementation side na nagkukulang. So kung ako yung tatanungin nyo as a regional programs coordinator po and as a public servant, I think yung ano po, yung Republic Act 10070. What is this? Republic Act? This is the PIDAW law, Republic Act 10070. 10070. What is this po? That's the PIDAW law po. The PIDAW law is the Persons with Disability Affairs Offices. Ang nakalagay po doon, this is a 2010 na batas na it's mandating first to third class municipalities to have the PIDAW offices. You're referring to the NCDA office? Hindi po. These PIDAW. are the LGU offices that has to be created Under under the NCDA? under the LGUs po. Okay, so it's not yet implemented for how many years? It's already implemented po, but there are many LGUs na hindi po siya in-implement pa. So kailangan po talaga siyang ma-implement kasi kung titignan niyo po all root ng problema namin as of the moment is yung services natin. So hopefully kung etong mga offices kasi kung nandyan yan talaga, those are the primary po na line, di ba? Yung nasa grassroots talaga. So yun po yung dapat nag-i-implement talaga ng different So kung sila ang nag-i-implement, yung pondo manggagaling din sa kanila o manggagaling sa inyo? Yes po, nanggagaling sa kanila kasi yung mga PPAs nila, yung mga projects, yung mga lahat ng services nila, dinidefend din nila yan sa mga different LGUs for budget. So para sabihin natin, kung may PIDAW office po dun sa particular na LGU, yung PIDAW po, yun po yung nag-a-ask ng budget sa sanggunian para i-fundan tong mga projects niya. So, kung ito kailangan ma-implement all over the country, at this point, mga ilang percent pa lang ang mayroon nito po? Kasi we have 1,715 LGUs, including na po yung mga provincial offices. I think meron naman tayong nakikita na listing nila ng mga nasa mga 1,500 ata or ganon. Pero kung base mo talaga sa operational, parang less than 1,000 po . So, medyo talaga. Medyo nahihirapan yung implementation. Yung pong tanggapan ninyo, nakikipag-ugnayan sa mga LGUs. May we know kung ano po yung sagot nila doon? Yes po. Kami ng mga regional programs coordinators po, kino-coordinate namin through the regional disability yung RCDAs natin, Regional Committee on Disability Affairs, na yung mga member natin kasi doon, yung mga provincial na mga PIDAW, mga ganon. In-encourage talaga natin sila na ilang mga munisipyo nila mag-create ng offices na to kasi it augments nga yung mga problems natin with regard to persons with disability. Correct.